makikita natin napakabuti ng Diyos, no? So wala talagang hindi kayang gawin ang Panginoon. So yung dating mabisyo, di ba, nagde-drugs, ngayon pastor na siya. Tama ba? Isa na siyang ganap na pastor. Kaya hindi mo nga daw masusukat yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Amen ba yun? So ano lang yung ginawa niya? Sabi niya sa video kanina, ano lang yung ginawa niya? Nag-pray, nag-decide lang siya. Tama ba? Ayan, so meron ako ditong activity muna tayo. Bago tayo mag-activity, sige, pray muna tayo. Father God, maraming salamat, Lord, sa hapong ito. Salamat, Lord, kasi inalihan mo, Panginoon, na nandito kami ngayon. Salamat, Lord, kasi ikaw yung mag-bless ng lesson namin ngayong hapon, Panginoon. I-anoint mo to, Lord God, for us to share this lesson, Panginoon, in a relevant way, Lord. Maraming salamat, Lord. We praise you, we honor you, in Jesus' name. Amen. So, magkakaroon tayo sandaling activity. So, meron ako dito kwento. So, yung kwento na to is isa sa mga parable sa Bible. Yung prodigal son. So, what we're going to do is to arrange yung mga picture na to sa tamang sequence ng kwento. So, sino po dito nakabasa na ng prodigal son? Or may alam ng prodigal son? So, huwag kayo mag-alala, isang group naman kayo, magtutulong-tulong kayo na pagsusunod-sunurin yung kwento dito sa ating pulpito. So, didikit natin yan dito. Okay na? So, sige, tayo muna tayo. Tapos, try to, sige, lapit po kayo. Sige, lapit kayo dito. So, try to arrange in a proper sequence itong kwento na to. So, alam nyo ba yung kwento ng prodigal son? Ayan. So, sige, pwedeng mag-lead dito yung yung nakakaalam. Go! So, yung anak, yes, tama. Tungkol sa dalawang isang pamilya. Diba? Okay, sige, pwede nyo siyang idikit dito. Meron yung double-sided. Dito yung una. Tagal yung double-sided. Sige, matitigan mo yan. Yan, dikit mo dito sa una. Okay, next. Ay, una. Ayan. Tama ba to? Okay. So, sige, upo muna tayo. So, sino gusto magpaliwanag nung dinikit niyo dito? Ano ba yung pagkakasunod-sunod niyan? Sige, si Ate Arlen na lang. Alam niya yung kwento, alam niya yung pagkakasunod-sunod. Sige, pwede mo po bang pakikwento yung in sequence, yung nangyari sa parable of prodigal son or of a lost son? Anak, hinihingi niya na yung yaman niya, hinihingi niya na yung mali niya sa father niya. Tapos ang ginawa niya, nakuha niya yung mali niya, pasasa siya, nipos niya sa mga bisyo. Then, nung wala na siyang wala na siya, naubos na yung pera niya, nahirap siya, tapos pumasok na lang siya na taga-alaga ng baboy, kasi wala siyang makain. Pati yung mga pagkain ng baboy, pinakain niya na rin. Tapos,
naisipan niya na bumalik sa father niya, tapos open arms naman siya tinanggap ng father niya. Amen. Open arms siyang tinanggap ng Father. Ano ba yung pinaka-favorite niyong part ng kwento na to? Sige na. Ano ba? So, syempre lahat naman tayo, alam natin yung kwento, tama? So, ano ba yung favorite part ng kwento na yan? Sige, Seth. Ano yung favorite part ko, yung favorite kong part sa kwento na yon is yung part na nanghingi siya ng tawad sa papa niya. Kasi doon pinapakita na wala kayong karapatan na hindi magpatawad sa isang tao kahit pa malaki yung kasalanan. Yes, ayan. So, thank you. So, ulitin ko lang ulit to. Dito, sa kwento na to, Team Prodigal Son. So, merong isang pamilya na merong tatay na meron siyang dalawang anak. So, may panganay, syempre dalawang anak, at bunso. So, yung bunsong anak, hiningi niya, syempre mayaman yung magulang niya eh. Tama ba? So, yung bunsong anak, hiningi niya yung kayamanan o parte ng kayamanan dun sa tatay niya. Syempre, yung tatay niya, ibinigay naman sa kanya kasi anak niya eh. Diba? So, ang nangyari, after na makuha yung kayamanan, umalis siya dun sa bahay nila. At doon niya nilustay sa iba't ibang klaseng bisyo, yung kanyang kayamanan na ubos. No? Pagkatapos doon, ayun na, pagkatapos niya maubos na ng pera, diba? So, naghirap siya. So, dahil naghirap siya, pinali siya dun sa pupuntahan ng mga bisyo niya, anak, babae. So, ang nangyari sa kanya, naghirap siya at namasukan siya sa bilang tagapag-alaga ng baboy. Diba? So, imagine, napunta siya sa ganon. Napakaganda ng buhay niya lahat sa gana. Tapos, mamasukan lang siya sa tagapag-alaga ng baboy. Hanggang sa, dahil na naghihirap na siya, so, dahil nga wala na siyang makain, halos kainin niya na lang yung pagkain ng baboy. At doon niya napag-isip-isip na yung mga alila nga ng tatay ko, ang sasarap ng kinakain. Tapos ako itong anak, diba? Ang kinakain ko na lang ay, halos kainin niya na lang ay pagkain ng baboy. So doon niya naisip na talagang bumalik sa kanyang tatay. Diba? So, nung bumalik siya sa tatay niya, ito yung pinaka-favorite kong part eh. Diba? Nung nilustay mo yung mga hindi mo naisip yung tatay mo, pero pagbalik mo, open arms. Sinalubong siya ng tatay niya. Tama ba? So, hindi pa man siya nagsasalita, malayo pa man din siya, niyakap agad siya, sinalubong siya ng may magandang damit at singsing na sinuot sa kanya. So, imagine yung life na gano'n, diba? Tayo, hindi na tayo mayaman, pero may mga kaparehang moment din tayo na ginawa nito. Tama ba? Ano yon? Is yung mga wrong decision natin. Tama po ba? So, sa buhay natin, may mga maling decision tayong nagagawa. Sino bang nagsasabing walang nagawang maling desisyon? Taas ang kamay at paa. Wala. Tama? Kasi lahat tayo ay nakakagawa ng mga maling decision. Pero tatandaan mo, ang Diyos, hindi kanya ginajudge based on your decision. Diba? So, kagaya rin ng nung nasa video kanina. Diba? So, ang ginawa niya, sa drugs, sa bisyo, diba? So, nagkaroon din siya ng mga wrong decisions. So, yung lesson natin ngayon is learn from mistakes. Sige, next po tayo. Okay, so learn from mistakes. Lahat tayo nagkakamali. At diba yung mga minsan yung mga decisions na yon, it leads us sa mga maling bagay na kung saan, kumbaga, yung tipong, ako kasi nakaranas ako ng mga wrong decision eh. And sa mga wrong decisions na yun, hindi mo namamalayan, ikaw din yung nagsasuffer. Right? Ayan.
Ayan. So, tatandaan natin, ano man yung mga pagkakamali na nagawa natin, God is giving you a second chance. Amen ba? Naniniwala po ba kayo, God is a God of second chances? Sigaw nga ng amen. Naniniwala po ba kayo that God is a God of second chances? Amen. So today, God is giving you an opportunity. Kagaya ng ginawa ng tatay dun sa kwento. Diba? So tinalikuran siya. Nilustay lahat ng mana. Pero tinanggap siya. Binigyan siya ng opportunity. Ngayon, ano man yung mga decision na-experience mo, nagawa mo in the past, right now, in this lesson, in this life class na nakaupo ka ngayon, tuturuan ka ng Panginoon. Diba? Paano i-guide yung sarili mo? Tuturuan ka ng Diyos kung paano mag-design ng tama based on His own will. Ready na po ba kayo? Ayan. So, pag-usapan natin, ano ba yung opportunity na ino-offer sa atin ng Panginoon? Number 1 is an opportunity to meet God. So, binibigyan tayo ng Diyos ngayon ng opportunity to meet Him as our Father. Ayan. So, siguro naman dito, baka isa sa atin may mga tatay, tama ba? Or may tatay ka man, hindi mo naabutan yung tatay mo. Diba? But today, ang gusto ng Lord, bigyan ka ng opportunity to meet God as your Father. Wala ka man ng tatay, no? Nakikita mo man yung tatay mo pero parang wala rin. Pero ngayon, ang Diyos, gusto niya magpakilala sa'yo. Amen? Ayan. So, siguro, marami din sa atin dito na nakakakilala sa Diyos. Sino hindi nakakakilala sa Panginoon? Diba wala? Pero, nakakakilala, ngunit based sa kwento ng nanay, kasi sabi nila, ang Diyos ganito daw. Diba? Ang Diyos sa pagkakalam nila, based sa kwento ng lolo't lola. Diba? Kasi yung mga lolo't lola natin, lagi tayong kinakwento, ay ang Diyos ganito. Mabait, mapagmahal, matalino. Siguro ganun yung pagkakakilala natin sa Diyos. Amen po ba? Ayan. Pero yung Lord, ngayon, binibigyan ka niya ng opportunity to meet Him as your own Father. Diba? So, magpapakilala sa'yo yung Panginoon. Ano pa? So, an opportunity to meet God, syempre, hindi lang basta parang close friend lang kayo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon. Amen? Ayan. So, tatandaan, parang yung father natin biologically. Di ba may mga magulang tayo or may mga family tayo biologically? Kung anong meron yung tatay or magulang natin, di ba pag may-ari din natin? So, pwede mo bang sabihin na, ay, yung bahay namin, bahay yan ng nanay ko lang. Tama ba yun? Hindi, tama ba yun? Yung drawer nyo, drawer lang ng nanay mo. Ganun ba yun? Yung bahay nyo, bahay lang ng tatay nyo. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng bagay na meron yung tatay, meron ka rin. Accessible mo rin yun. Ayan. So dito sa live class, hindi mo lang siya makikilala. Diba, hindi ka lang magkakaroon ng relasyon sa Kanya, kundi ma-encounter mo rin yung Panginoon. Excited po ba kayo doon? Amen. So, soon, no, sa mga susunod na panahon, ma-encounter nyo din yung Diyos. Hindi ibig sabihin na, di mo mamatay na ba ako? Hindi po ganong klase yung encounter. Iba yung may isip ko. Ayan. Pangalawa, yan. So, una, an opportunity to meet God as Father. Pangalawa, an opportunity to be restored. So, siguro, in the past, marami tayong mga bagay na nagawa, tama? So, in the past, dahil sa mga wrong decision na nagawa natin, maraming bagay na nawasak sa buhay natin. Yung pagkatao mo, ano pa? Yung emotion mo, nadurog, tama ba? Yung, tawag dito? Yung pag-iisip talaga. So, yung ano mo, yung the way na mag-isip ka, na-apektuhan. So, itong time
giving you an opportunity to be restored. Yung mga broken pieces sa life mo na sinira ng kaaway before in your past, ang gusto ng Panginoon is for you, i-offer sa'yo yung opportunity to be restored. Amen. Di ba, sarap sa feeling ng ganun? Kasi tatandaan natin na walang sino man, walang bagay ang pwedeng makapagpabuo sa'yo. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Totoo yun, di ba? Walang pwedeng makapag-complete sa'yo. Di ba? Hindi ka mabubuo ng kahit na anong bagay. Kapag broken yung heart mo sa family, sa mga tao sa paligid mo, sa mga kaibigan mo, walang ibang makakapagpabuo sa'yo kundi ang Panginoon. And this is the perfect time. Alam niyo ba yun? Na hindi aksidente na nandirito kayo ngayon. This is the perfect time for you to be restored. Excited ba kayo doon? Ba't nasa likod na ganyan? Kamusta kayo Okay. So, tatandaan, opportunity to be restored not only spiritually, diba? Personally, but also in your relationship. So, una, syempre, spiritually, yun nga, namumuhay tayo dati na makasalanan tayo. Namumuhay tayo na ayon sa ating sariling desisyon. Diba? Sino rito yung gano'n, yung kasi gagawin ko to, ito yung sa tingin kong alam kong mabuti. Di ba yung mga ganun tayo? Ayaw natin mapakialaman kasi ito yung feeling natin na mas tama. Di ba? Namumuhay tayo sa kasalanan. Namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan. Kasi ito yung gusto ko, Lord. Ito yung gusto ko hulma. Kagaya ginawa namin sa clay, di ba? Sa clay, gumawa kami ng sarili namin hulma. Ang pangit pala. Ganun pala yung nangyayari kapag gumagawa ka ng sarili mong desisyon sa buhay, ang pangit pala ng kinakalabasan. Amen? Ayan, so minsan gumagawa tayo ng mga sa tingin natin tama, pero hindi pala mabuti sa mata ng Panginoon. Pangalawa, personally. Minsan, yung mga past sin natin ay hinayaan tayong mawasak na. Mawasak tayo ng mga past sin, winasak tayo ng mga wrong decisions natin. Pero right now, God is giving you opportunity to be restored personally. And last, relationship. Diba? So kung makikita nyo itong cross, dalawang kahoy. Diba? So merong kahoy na, ang tawag dito, patayo. Kahoy, patayo. Vertically and horizontally. So, itong cross, nagsisignify yan ng reconciliation. Ano ibig sabihin ng reconciliation? Ma'am, napakamot ako sa English na eh. So, anong ibig sabihin ng reconcile? Pakikipagkasundo. Yan. Magaling na natin. English teacher po siya. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang, ang galing ni Lord, no? Hindi lang niya gustong ayusin yung spiritual life natin, not only personal life natin, but also our relationship. Amen? Saan? Sa vertical, sa horizontal, ibig sabihin yan, your relationship with others. Yung mga kaibigan mo, yung mga kagalit mong kaibigan, yung kagalit mong kapatid, na pagkakita mo pa lang, visit ka na. Di ba? Yung mga kapitbahay mo na lagi kang pinagsasabihan ng kung ano-ano, paglabas mo pa lang, ang dami ng sinasabi sa'yo. Yan. So, God is going to restore yung relationship mo with your neighbors or with other people. And next is yung vertical. Ibig sabihin, your relationship with God. Amen ba? Di ba? So, bakit? Kasi before, di ba, dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Panginoon. Naalala nyo, di ba yung kay Eva at Adan? Di ba, bakit sila nawala doon sa Garden of Eden? Because of sin.
Hindi sila, sabi di ba pagka kinain nila yung bunga sa puno, mamamatay sila. Tama ba? Yun yung sabi sa Bible. Pero nung kinain nila, namatay ba? Hindi, ang namatay. Yung relationship nila sa Diyos. Yun ang namatay. So now, dahil sa mga sin na meron tayo, yun ang naging dahilan para mahiwalay tayo sa Panginoon at maputol ang relasyon natin sa Diyos at sa Ama natin. Amen. And so today, sa life class natin, God is going to restore your relationship with Him. Diba? Maaari mo na siyang tawagin ulit Ama. Dati nahiya ka pa tawagin taas. Taas ng tabi. Kulilangin tayo sa taas. Sa taas. Tama ba? Hindi mo nga kayang sabihin yung pangalan niya. Kasi wala kang relasyon sa kanya. Amen ba? Kasi ganun yung tao, di ba? Ay, si ano? Close ko yan eh, si ano? Pwede ba yun? Pwede mo ba sabihin close mo, si ano? Hindi mo kilala? Ayan. So, maaari mo na siyang tawaging friend. Tawagin mo siyang ama. Kasi God is going to restore your relationship with Him. Amen? Amen? Amen. So, next is an opportunity to change. Sino ba ritong hindi gustong magbago? Siyempre. Sino ritong gustong magbago? Ay, walang gustong magbago. Sino ritong nagde-desire na magbago siya? Taas nga ang kamay. Tayo ang gustong o nagde-desire na magbago. Tayo nga tayo. Ayan, para ma-exercise. Okay. So, taas nga ang kamay ang gustong magbago. Yan, tingnan natin yung mga willing. Bakit yung iba ganun lang? Ate, ayoko pa eh. Enjoy pa ako. O sige, upo muna tayo. Yan, thank you so much. Ayan, so sino rito nagde-desire na palikuran ng dating pagkatao at magbuhay ng bago? Ang hina ng amen, parang ang konti. Nagde-desire ka na talikuran ang dating pagkatao at mamumuhay ng bago. Hina talaga. Sino dito nagde-desire na talikuran ang dating pagkatao at mamumuhay ng bago? Ay, amen. Okay, so tatandaan natin, students. So, natandaan natin, gaano man katindi yung mga sin natin in the past. Hindi naman tinitingnan ng Diyos yun. Amen ba? So, kung ang tingin sa atin ng ibang taong basura, hindi tayo. Hindi tayo ganun tinitingnan ng Panginoon. Diba? Gaya ng ginawa niya dun sa video. Diba sobrang tindi ng mga naranasan niya. Up to the point na mababaliw na siya dahil sa drugs. Pero ano, pinabayaan ba siya ng Panginoon? Hindi. Anong ginawa niya para magbago siya? Nag-pray. So, ano pa? Anong ginawa niya? Nag-decide siya. Ulitin nga natin. Anong ginawa? Nag-decide. So, ikaw ano dapat mong gawin para ikaw ay magbago? Mag-decide ka na ano, tatalikuran mo ang dating pagkatao at mamumuhay ng bago. Okay. Tatawa ako kasi meron ako dito sinulat na the hugot lines. Huwag na lang. Okay. Hugot ka na? Okay. Huwag na lang. Hindi naman nakakatawa eh. Okay, number 4. An opportunity to find provision. Sarap naman magmahal ng Panginoon. Amen ba? Amen. Isipin mo, iba't ibang opportunity gusto niya i-offer sa'yo. Una, opportunity to meet God as your Father. Pangalawa, opportunity to be restored personally, spiritually, and your relationship. And pangatlo, opportunity to change. And pang-apat, opportunity to find provision. Bilang tatay, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Amen ba yun? Alam ng Diyos kung kailan mo need ito.
at kung kailan mo need yan. Ibig sabihin, ganun kanya kamahal. Hindi ka lang niya bibigyan ng mga bagay na magbago ka, kundi siya magpa-provide ng mga bagay na pangangailangan mo. Dahil anak ka niya at lahat ng bagay na meron siya, meron ka din. Diba? Ano kailangan mo gawin? Kailangan mo lang manalangin, kailangan mo lang i-ask yun sa Panginoon at ibibigay mo yun. So, ayan, yung mga bagay na nawala sa'yo ngayon, kayang palitan yun ng Diyos. Diba? Alam niyo ba, nung simula nung naging Kristiyano ako, high school pa lang kasi, ano na ako talagang Kristiyano na ako. So, nag-share na rin ako ng Word of God sa mga classmates ko. So, dumating sa point na nag-college ako, syempre, ang daming ginagawa sa ministry. Alam nila yon pag Saturday, Sunday, no ako sa kanila. So, marami akong mga kaibigan na nawala. Diba? So, ibig sabihin lang yan, so, marami man na tao na nawala sa paligid mo, kayang palitan yun ng Panginoon na mas maganda pa. Amen? Amen ba yun? So, yung mga bagay na nawala sa'yo, in the past, or dahil sa mga wrong decision mo, ngayon na sumusunod ka sa Panginoon, kayang ibalik yan sa'yo ng Lord. Kaya niyang palitan yung pera, yung friends, yung love life mo, so kaya palitan yan ng Panginoon. Kasi yun yung plan niya for you. Now, for our next activity, let us differentiate. So, 4 muna yun, di ba? Ikaw lang natin yung 4. Opportunity to be restored, opportunity to meet God as Father, pangatlo, change, and an opportunity to find provision. So ngayon, differentiate nga natin yung ano yung pagkakaiba ng living, surviving. Anyone? Pag sinabing living, ano ba ibig sabihin? Ano ang pagkakaiba niya sa surviving? Nagsisurvive, nag-live. Ano daw ang difference ng dalawa? Surviving and living. Si J.R. Yung living ko, ito yung, yung buhay ka. Yung mismo yung nananatili ka lang sa isang bagay, you are, basta, steady ka lang, buhay ka lang, ka. Pero yung surviving, ito yung bagay na, may ginagawa kang paraan para manatiling buhay. Very good. Very nice, no? Very sagot. Tama. Di ba pag sinabing living, namumuhay ka? Buhay ka. Ayan, humihinga ka, nakikinig ka sa live class. Pag sinabi namang surviving, ginagawa mo lahat ng paraan para mabuhay ka. Diba? So, yun yung mga, ano natin dalawang klase daw yan meron sa mundo. Nabubuhay at gumagawa ng paraan para mabuhay. Ikaw, ano ba ang gusto mo doon? Mabuhay para hayahay. Ganun ba? So, ano ba gusto niya doon? Siyempre, ayaw natin mabuhay lang na nagsusurvive. Amen ba? Amen. So, tingnan po natin yung dalawang bagay. Differentiate naman natin yung buhay na ino-offer ng world at buhay na ino-offer ng Diyos. Diba? Tingnan muna natin yung life na ino-offer ng mundo. Una, yan. So sabi, satisfying the desires of soul. No? So ang mundo, sinasatisfy niya yung gusto ng laman natin. Isip natin, ito yung gusto ko, ito yung nabifeel kong maganda. Diba? We live on our own. No? So, pangalawa, investing time into pouring passing pleasures. So, mas nag-i-invest tayo sa mga bagay na makakapag-paramdam sa atin na, ay, ito, okay to sa pakiramdam ko, gusto ko to, gusto ko ng Shopee. Diba? So, kumbaga, yung magbibigay ng pleasure sa'yo. Diba? Ano pa?
acting according to our own will, forgetting about God. So, ang buhay na ino-offer ng mundo is we are acting according to our own will. So, ang ginagawa natin is kumbaga, nung buhay tayo sa sarili lang natin, nakakalimutan mo na yung Diyos. Nakakalimutan mo na every Sunday service, na yung Sunday is Lord's Day. Tama ba? Kasi nga, ang daming magaganda sa mundo eh. Next, ignoring the reality of eternity after death. Diba? Totoo yun, lahat tayo mamamatay. Pero, diba? Lahat tayo mapupunta doon. But, kinakalimutan mo yung katotohanan na yun. So, ang ginagawa mo, ang buhay mo, puro, parang pinapakain mo lang yung pleasures mo. Diba? So, hinahayaan mo masira yung sarili mo. Kasi, wala naman eh, mamamatay naman talaga tayo eh. Diba? Okay na yan. Maglasing habang buhay. Diba? Okay na yan, uminom habang buhay. Okay na yan, mag-Facebook, magdamag. Mag-ML, magdamag. Tama ba? So, ano naman yung ina-offer ng Diyos? Next. Ayan. So, having constant communion with God, continually nourishing our spirit. Diba? So, sabihin, diba? Kumbaga, magiging maayos yung spiritual life natin. Diba? Nag-grow tayo in faith. And having abundance in all things. So, ibig sabihin, abundance, magiging masagana ka. Kagaya ng sa family, sa emotion mo, hindi ka na lagi nakaganon. Diba? Pagkalagos ng bar, nakaganon ka. Diba? Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, namumuhay ka na kasama yung Diyos, meron kang abundance. Diba? Parang si Boy Abunda, may abundance. Next, doing the will of God in our lives. His will is always good, pleasing, and perfect. Ayan, so ibig sabihin, sa buong buhay mo, lagi mong gustong gawin yung gusto ng Panginoon. Yung something na bibigay ng bliss sa Panginoon, kagaya ng ginagawa mo ngayon. Amen? So, namumuhay ka, na ginagawa mo yung will ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Not your own will, but yung will ng Diyos. And last, obtaining eternal salvation for our souls. Next, Kuya Josh. Okay. So, yun yung mga life na gusto kong i-offer sa akin ng Panginoon. But, anong life ba ang gusto mong ma-receive? Life na galing sa mundo? O life na galing sa Diyos? Ayan. So, last na to. Today, God is inviting you to choose the path that leads to eternal life. Ang Diyos, ini-invite niya tayo na, tanggapin yung ino-offer niya sa ating opportunity that leads to eternal life. Amen? So, gusto niyo bang i-accept yun? Yung life na masagana, yung life na sinusunod ng Diyos sa buhay niya. Amen ba? Amen. So, God bless you po. Okay, so ngayon, may ibibigay sa inyo ang ating mga life guide na Polaroid picture. Ayan, dahil sa napag-aralan natin yung apat na opportunity, alin dito yung gusto mong ma-experience? Opportunity to meet God, reconciliation, restoration, or provision. Ayan, so ngayon isipin mo, ano ba, saan ka ba na-bless doon? Ano ba yung nag-reno sa'yo doon? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Na ito ba yung time na, ate, matagal na akong ganito na edad ko pero hindi ko pa rin pala kilala si Lord. Diba? Opportunity to meet God. Hindi ko pa talaga